Ano pong request ninyo doon sa kumpanya? Bakit hindi po tayo nagkakasundo? Yung sahod ko po na hindi nila binigay at saka pagdating ng 60 ko po na retirement fee, hindi rin nila binigay po. Ngayon sir, ano pong nagiging problema? Ayaw nila daw bigay ang retirement pay. Wala na daw ko makuha ng retirement pay dahil may utang pa ako ng 56,000. Saan nanggaling yung 56,000? Yan ang po, nagtaka ako kaya wala na daw ako makuha at saka gidigahan nila ako ng 56,000. Hanggang kailan ka ba kinaltas? Hanggang doon sa pag-resign mo noong February 26? Oh, ganun po. Or may buwan na tumigil yung pagkakaltas? Walang tigil po ang kaltas sa ano. Ino-consider po niya yung pagre-resign niya ay para retirement po. Pasok naman po siya doon sa edad na yon at sabi niya po ay 2011 pa po siya na nagsimula doon sa kumpanya. Pasok naman po siya doon sa kondisyon na sinasabi doon sa optional retirement ng 60 years old at 5 years of service. So, Matanong ko lang kay sir, sir, magkano ang kinakaltas sa inyo kada buwan? Mga 9,000? 9,000. Ang kinakaltas sa iyo kada buwan. Opo. Magkano lang yung kinikita mo kada cut-off? Hindi ako makasahod ng 4,000 bawat sahod. Pinakamataas ng 3,000 mahigit, 2,000 mahigit. Okay. Parang, ma'am, may nakikita kong posibleng problema dyan na, yes, understood na caretaker siya, ginawa siyang caretaker, wala na nga siyang bayad. Tapos ang nangyari pa dito, ma'am, parang sobra-sobra, parang 9,000 pa sa isang buwan. Wala pa siya nauuwi na mahigit 5,000 per cut-off. Eh, medyo masyadong malaki yun, ma'am. Tapos wala ka nang bayad na bilang isang caretaker. meron po tayo tinatawag na facility evaluation na kung saan dapat po hindi mo basta-basta siyang dinededuct nang walang intervention ng government para po ma-determine kung fair and reasonable value po yung Yes. kanyang pagkakaltas. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Ngayon, sir, ano pong nire-request ninyo? Kasi nag-resign kayo noong February 26, 2026. Ano pong request ninyo doon sa kumpanya? Bakit hindi po tayo nagkakasundo? Yung sahod ko po na hindi nila binigay at saka pagdating ng 60 ko po na retirement fee, hindi rin nila binigay po. Meron bang nakadasaad dun sa kumpanya regarding dun sa retirement pay? Kung sakaling pagpatak mo ng 60, meron kang makukuha, matatanggap, meron bang ganun? Bagong pangalan ng Diabac, miniting mo na kami. Mhm. Nagtanong kami kapag may makuha ba kami pag 60, ang sabi nila mayroon po. Ngayon, sir, ano pong nagiging problema? Ayaw nila daw bigay ng retirement pay. Wala na daw ko makuha ng retirement pay dahil may utang pa ako ng 56,000. Ano daw yung basihan ng 56,000? Yung bills ko daw na kuryente at saka tubig. Meron ka bang payslip simula nung time noong 2011 hanggang 2026 na lahat ng buwan na nag-stay ka doon, kinakaltas lahat sa'yo? Oh, kinakaltas po. So, lahat yun kinakaltas sa'yo. So, saan nanggaling yung 56,000? Yan ang po, nagtaka ako kaya wala na daw ako makuha at saka gidigahan nila ako ng 56,000. Hanggang mahigit. kailan ka ba kinaltas? Hanggang doon sa pag-resign mo noong February 26? Oh, ganun po. Or may buwan na tumigil yung pagkakaltas? Walang tigil po ang kaltas sa bills. Okay. Ngayon, sir, ang gusto mo ay kalinawan kung anong posibleng pwede mong makuha. Tama ba? Opo. Okay. I hope nandyan na yung Dole para kausapin na natin. Diretso na natin kausapin. Ayan, on the line na. Itong Supervising Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment ng Quezon City Field Office. Magandang umaga po sa inyo, Miss Joanna Montesino ng Dole. Magandang araw po, Sir Carl. Alright. Ma'am, may gusto lang kami i-clarify regarding dito kay Sir. Kasi siya po ay isang trabahador sa isang kumpanya. If I'm not mistaken, he is a cloth cutter. Ngayon, kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho doon, siya ay inalok na magstay sa isang warehouse umano ng boss niya. Ngayon, nagkaroon sila ng agreement, nagstay siya doon. Ang parang ikakaltas na lang sa kanya ay yung parang bills, which is yun ang ikinakaltas sa kanya. Ngayon, after the said na pagkakaltas, nag-resign na si Sir at may sinisingil siyang retirement pay dahil 60 na daw siya. Ang nangyari ay binigyan pa siya ng demand letter kasama ng kanyang confirmation ng kanyang pag-resign. So, confirmation ng pag-resign, parang inisahan na lang, biglang second and final demand na meron pa siyang outstanding balance sa unpaid charges ng tubig at electricity. Eh sabi naman ni Sir na kinakaltasan naman siya kada month simula na nag-stay siya doon. So, ano po ma'am yung posible nakikita natin problema dito sa kanilang pinag-uusapan? Sir Carl, pagkitin ko lang po, yung kanya pong ginawa ay nag-resign po siya, tama po ba?
Yes, nag-resign siya ma'am February 26, 2026. Ilang taon po siya nung sinasabi niya po nag-resign? 6 years old na po ba siya? Sir, ilang taon kayo noong February 26? Ako po ay 60. 60 na daw ma'am. Base po doon sa kanyang edad, no, pumapasok po kasi siya doon sa edad na 6 years old na retirement na kung ang kinoconsider po niya yung pagre-resign niya ay parang retirement po. Pasok naman po siya doon sa edad na yon at sabi niya po ay 2011 pa po siya na nagsimula doon sa kumpanya. Pasok naman po siya doon sa kondisyon na sinasabi doon sa optional retirement na 6 years old at 5 years of service. So ang tinatanong po niya ay kung ano yung mga kukuha niya ay pasok po sa retirement pay kung itong binabanggit natin. Ngayon po kung may kinakaltas po sa kanya at sinasabi po na meron siyang utang, ay kailangan po din nating malaman po ano po yung kabuuhan ng kanyang kautangan upang masabi po kung ano po yung pasok sa kanyang ibibigay Yes. sa kanyang retirement. So, bali po may computation po yung retirement pay na yung kanyang sahod na kung minimum wage po siya, yung daily rate na binabanggit times 22.5 days po at times po natin sa ilang taon po siya nagtrabaho, which is 11 years po, yun po yung makukuha niya po dapat as retirement. At doon pa lang po pag-uusapan kung magkano po talaga yung kanyang binabanggit na sinasabi na employer na utang. For example, for ganitong klaseng setup na kung saan si Sir patitirhayin sa isang lugar na for example pagmamayari ng amo o pwede ka tumira dyan, dali mo yung pamilya mo pero sa'yo yung tubig tsaka kuryente. Okay lang ba yun ma'am? Tapos ikakaltas sa kanyang sahod? Tama lang ba yun? Yung binabanggit po kasi na ganyan po ay isa po, maaari naman pong gawin po yun, no, na kinakaltas sa kanyang sahod. Pero kailangan po ma-determine po kung angkop o nararapat po yung kanyang dinededuct sa kanya, lalo po kung mayroon silang agreement. Meron po tayong binabanggit na mga tamang deduction sa kanyang sahod. Na kung dapat po ay nakikita rin po sa kanyang payslip magkano po talaga yung value na dapat na dinededuction sa kanya. So kung ito ay pumapasok po sa tamang amount, ay maaari naman po talaga ilagay sa payslip doon po, lalo kung may agreement po sila. So sinasabi niyo ma'am na okay lang naman na gawin yun as long as meron silang agreement. Tama po ba? Opo, tapos po, yung value po dapat po nasa tinatawag na dinedetermine po rin po yan na kung tama po ba yung value. Kasi kung sobra-sobra naman po ang pag-reduction sa kanya, ay kailangan din po niya i-raise yun sa kanyang employer na hindi mo dapat ganun kalaki. Pero hindi mo kasi yun dapat i-determine basta-basta kung ang agreement ay sobrang laki. So, Yeah. dapat malaman din po sa kanya payslip kung magkano po ba talaga. Okay, sige ma'am. Magkano ang kinakaltas sa inyo kada buwan? Mga 9,000? 9,000. Ang kinakaltas sa iyo kada buwan Opo. para doon sa kuryente at Kuryente tubig. at tubig. Magkano lang yung kinikita mo kada cut-off? Hindi ako makasahod ng 4,000 bawat sahod. Pinakamataas ng 3,000 mahigit, 2,000 mahigit. Okay. Ma'am, meron ganyang klaseng setup na yes, merong agreement pero ang nangyayari yung kanyang bill or kasi siguro yung buong lugar kasi parang china-charge kung ano man yung expenses ng buong lugar sa kanya. Parang ma'am, may nakikita kong posibleng problema dyan na yes, understood na caretaker siya, ginawa siyang caretaker, wala na nga siyang bayad. Tapos ang nangyari pa dito ma'am, parang sobra-sobra, parang 9,000 pa sa isang buwan. Wala pa siya nauuwi na mahigit 5,000 per cut-off. Medyo masyadong malaki yun, ma'am. Tapos wala ka nang bayan na bilang isang caretaker. Tama naman po yung sinabi nyo kasi meron po tayo tinatawag na facility evaluation na kung saan dapat po hindi mo basta-basta siyang dinededuct nang walang intervention ng government para po ma-determine kung fair and reasonable value po yung Yes. kanyang pagkakaltas. Mhm. So, much better po dapat hindi kinakaltas sa sahod nito, lalo kung wala pong evaluation na nangyari. Okay. Tama ma'am, ang inyong sinasabi na dapat may maayos na evaluation. So, ganito ma'am, with that said, is it possible na ma-inspectionan din yung kumpanya o matawagan din yung kumpanya o magkaroon sila ng maayos na usapan, maayos na settlement regarding dito para
at least yung computation ng kanyang retirement pay ay ayon dun sa DOLE din, hindi ayon dun sa sabi-sabi lamang, para lang doon sa fair on both sides. And then pangalawa din ma'am, may isilip din kung tama ba pagdededuct kasi kung may demand din sila na ganun kalaki, tapos kinakaltasan ng ganun kalaki kada buwan, aba may ma'am, parang sobra-sobra na yun na hindi na nga binayaran para doon sa kanyang pagki-caretaker kahit man lamang binigyan ng konsiderasyon. Kasi ma'am, iniisip ko dito, kung malaki yung lugar, abay, hindi makatarungan kung sabihin natin pang commercial yung rate niya tapos kinakaltas pa sa tao niya. Then magkakaroon talaga mga problema and then aalis na lang yung tao, manghingi ng retirement pay, then babagsakan niya pa ng 50 plus thousand na umano'y na hindi pa daw bayad sa kuryente at tubig. Di ba ma'am? Yes po, Sir Carlo. Medyo masalimuot yung kanyang detalye ng nangyari sa kanya. So, mas maganda po talaga na papuntahin po natin sa aming opisina dito sa DOLE para ho makita ho rin po natin yung history ng kanyang employment at saan ba talaga nangyari yung caretaker, na trabaho ba talaga siya, siya ba ay talagang kinakaltas ng tama. So, para ho matugunan po natin yung kanyang reklamo, talaga po kailangan po niyang pumunta dito sa aming opisina para makuha yung detalye ng kanyang reklamo. But pwede rin po natin puntahan yung employer na binabanggit para makita din po sa records nila na ganito po yung nangyayari. Yeah. Tsaka maganda din siguro ma'am na tignan nyo yung mismong lugar kung saan siya nakatira na umano'y isang warehouse para lang makita ninyo kung malaki yung said vicinity or yung lugar mismo, tapos ganun ang kanyang binabayad kada buwan. Kasi dito sa mga pictures, nakikita ko na parang hindi pa nga sobrang ayos yung lugar. Parang may mga makeshift na mga kwarto lang dyan. Tapos ganun na kalaki yung kailangan niya bayaran. May problema at kailangan niyo siguro yung ma'am silipin kasi kahit naman siguro ma'am, papalag dun sa amount na yun na kailangan niya bayaran. Gusto na lang niya magretiro, gusto na lang niya magpahinga, babalikan pa siya ng ganun kalaking halaga. Hindi naman niya ginusto na tumira doon, bagkos binigyan lang siya ng pagkakataon na tumira doon. Yes, sir. Tama rin po yan. So, kailangan talaga din bilang parte po ng establishment yung warehouse, ito po ay pinupuntahan din po ng DOLE para ma-inspection. Okay. Para mabigyan din ng kalinawagan kung ano po yung nare-reklamo. Alright, okay. So with that said, ma'am, ako naman nagpapasalamat dun sa part namin na sinagot ninyo. At asahan namin yung mag-iagaran aksyon dun sa pag-inspection at dun sa pagtawag dun sa amo para makapagbigay ng clarification regarding dito. Kasi baka may mga processes na hindi na sundan or yung mga regulations natin sa gobyerno na hindi na sundan. So with that said, ma'am, maraming salamat po sa inyo. Naintindihan ko naman yung punto mo na gusto mo na iparating na kung saan makatarungan ba yung ganong klaseng estilo na kung saan kakaltasan ka ng ganong kalaki. Ngayon na natapos na para gusto mo na lang magpahinga, papatawan ka pa na umano'y may utang ka pa. Kailangan mo na i-explain ng mismong kumpanya kung bakit ganon. Di ba? Opo. Kailangan nila sabihin kung bakit ganon. Bago tayo umabot dun sa punto ng pagpapaalis, dapat ma-settle muna at ma-explain mo na lahat bakit ganito, bakit ganyan. Di ba, sir? Yes po. Kasi kahit man sabihin natin na nag-agree kayo, nag-usap kayo, anong alam mo dun sa mga binabawas-bawas mabuti sana kung idinaan nila na maayos dun sa DOLE bago nagkaroon ng bawas-bawas na ganyan. Di ba? Opo. Kasi kung tatanungin kita, ikaw ba namilit para tumira dun? Hindi. Hindi ako namilit. Sino nag-alok? Yung may-ari po. Siya yung nag-alok. Tapos wala kapalit, ay magstay ka na lang doon, libre. Pero sa'yo yung electricity at tubig na hindi naman natin din alam kung kakayanin mo ba talaga. Dapat inisip din nila yun, hindi po pwede yung parang kakargahin mo lahat, tama? Tama po. So sa ilang taon mo na nagtatrabaho ko doon, parang halos take away mo lang kada kinsenas ay parang 3,000 to 4,000 lang. Masaya na po ako kapag makasahod ako ng 4,000. Pero karamihan po, 2,000 mahigit or 3. Tapos yung mismong bahay or lugar na tinitirhan mo, mas malaki pa yung kaltas kaysa sa kinikita mo. Opo. Alright. Okay. So, ang gusto ko lang sabihin dito sa kumpanya, itong Diabac Trading Corporation, sana sagutin nyo itong mga aligasyon laban sa inyo kasi may problema tayo dyan na kung saan yung tao kinikita lang ganito. Tapos ang kinakaltas nyo, halos katumbas na nun. Abay, hindi naman makatarungan yon. Pinatiran nyo pa, hindi nyo na nga binayaran doon sa pagtitira nyo doon, abay, mabuti na lang sana kung pinatiran nyo doon, tapos sinagot nyo na lang yung kuryente at saka tubig, nakamonitor lang kayo para consistent yung gastos, hindi siya yung tataas.
Kasi kung ganyan, wala na halos kinikitang tauhan ninyo dahil dun sa pagtitira niyo dun sa umano'y warehouse ninyo para maging caretaker, aba may problema kasi yung naging benefit naman dyan ay kayo. Kasi kung hindi siya nag-caretaker, baka kung ano nangyari dun sa lupa ninyo or dun sa warehouse ninyo na ngayon nabenta na. So, I expect itong Diabac na kausapin din itong Dole para magkaroon ng maayos sa pag-uusap kasi mukhang may problema dyan. So with that said, sir, kami nagpapasalamat dito sa paglapit ninyo dito sa amin and sana magkaroon ng clarification doon with Dole, mag-usap-usap kayo. Ha, sir? And I trust itong si Dole dapat magkaroon ng tamang computation para sa iyo para yun ang iprepresenta doon sa mismong kumpanya, sasabihin, ito yung kailangan yung bayaran, ito yung kailangan yung ayusin, kasi yung mga binawas din yun, no, dapat hindi na ibawas yan doon sa tao. Sana, ganun ang maging usapan. Okay, sir? Yes po. So sa akin, hindi na ako masyado titingin doon sa parte doon sa pagpapalis. Titingnan ko doon sa parte kung tama ba yung mga ikinaltas sa iyo at doon sa retirement mo. Kasi kung pag-uusapan, yun dapat i-focus natin. Kasi doon naman nagsisentro lahat eh. Kasi kung wala naman problema doon sa retirement pay mo tsaka doon sa mga umanay utang na pwede naman i-dispute yan, nakaalis ka na siguro, di ba, sir? Opo. So with that said, sir, kami nagpapasalamat sa paglapit nyo dito sa amin at makikibalita kami. Okay, sir? Okay po. Salamat po, sir. Alright.